Hi guys, alam nyo ba na hindi muna kailangan magpunta ng LTO para ma-renew ang inyong rehistro ng inyong sakyan motor? Tara, turo ko sa inyo. Una nyong gagawin ay maghanap kayo ng emission testing center na mayroong MBIS o mayroong Motor Vehicle Inspection System. Ayan nga ang aking motor at nakapila na. Sobrang bilis lang ang magpa-emission dito. Dito nga yan sa may Samson Road, Apolonio. Tabi lang siya halos ng barangay Samson Apolonio dito sa may Balintawak, Quezon City. Ayan yung landmark, yung barangay hall mismo ng barangay. Pagdating ko, binigyan na nila ako ng number. Tapos umupo ka muna, tatawagin ka na lang. Dito kasi ay isasalang nila ang inyong mga sakyan o motor sa inspection. Dahil kung ano ang ginagawa sa LTO ay gagawin na rin nila dito. Kaya hindi mo na kailangang magpunta ng LTO. Sa part na to ay ini-inspection na nga nila at ayan, ini-emission na, nilagyan niya ng smoke test sa tambutso ng aking motor. Dito ay kukuhanan nila ng smoke test kung papasa at yung parang poste na yan na kulay dilaw ay i-check naman nila yung ilaw ng aking motor. Dito ay i-check nila lahat, ilaw, busina, preno, speedometer at pati na rin yung panlabas na kaanyuan ng iyong motor, pati tail light, lahat ay i-check nila. Basta kung ano ang chine-check sa LTO ay yun ang i-check nila. And then kung may makita silang depektibo ay ipapaayos mo muna ito bago mo ito mapa-emission. Ayan yung kanilang facility, sobrang luwag kaya sobrang bilis din ang magpa-inspection dito. Hi guys, ayun, tapos na ako magpa-emission. Ayan. So bilis dito, wala pa 5 minutes. Kapag tapos na ang inspection at emission, pumunta ka sa Google, search mo lang LTMS portal, lalabas na yan. I-click mo lang yan, nasa una na yan. Itong dashboard mo, mag-login ka lamang. Kung wala pa, mag-register ka. Ayan, so lalabas na dyan yung enter mo yung iyong login credentials, tsaka yung password mo. So ayan, tapos pumunta ka sa vehicle, pinutin mo lang yan. Tapos, next mo lang, ayan. I-enter mo lang dyan yung sakyan mo o motor mo. Sa akin kasi ay naka-enter na kaya clinic ko na lang. So ayan yung details ng aking motor na i-rehistro. So ayan, kung makikita nyo, meron siyang date of renewal talaga. And then, pamili ka lang, pinutin mo lang yung renewal kasi meron din private MB online. So renewal ang pinutin. Pagkatapos, i-next mo lang yan. Tapos, pag na-next mo na, lalabas yan. I-verify mo lang kung tama yung mga details nung certificate of coverage. Yan yung insurance mo, ayan, yan yung COC number niya, makikita mo lang din yan sa iyong certificate of coverage o yung insurance. Ayan, dapat lang tama, pero bibihira naman yan magkamali dahil rekta na yan si emission testing center dyan. So sila na talaga ang upload nyan, automatic na, kaya pagbukas mo ay nandyan na siya. Kapag tama yung details, pinutin lang yung validate. Ayan. Pagkatapos, i-next mo naman yung emission. Ayan, yung inspection report. Yung MBISR number. So, dapat akma din sa MBIS number na hawak mo. Ayan. So, dahil okay naman, validate. Pinutin lang yan. Pupunta na yan dito sa dito, proceed to payment. Okay? So, pinutin mo lang yung proceed to payment. Marami kang pwede pagpipilian dito. May BancNet, BPI, Visa, GCash, meron din GrabPay, ayan, 7-Eleven. So, pwede mo yan mabayaran sa 7-Eleven, pwede rin sa GCash. So, ang pinili ko ay GCash na lang. Ayan. So, ang babayaran natin ngayon ay 323.24. So, motor to. So, pag 4 wheels, nakadepende, mas mahal. Ayan. So, kapag okay naman yung details at meron ng tama naman yung mga amount, pinutin mo lang yung pay. Ayan. Pinutin mo lang yung ano na yan. Tapos i-ano mo lang, submit. Pagkatapos dadalhin ka na sa iyong payment information. Ayan yung magiging resibo mo or payment form mo. Ayan, so payment option, pinutin mo lang yun yung I have read and agreed to the terms and conditions. Dahil GCash ang pinili ko, ayan, pinutin na lang yung continue. Okay, so pag continue mo yan, magpo-provide siya ng QR code para pwede mong i-scan or enter sa iyong GCash account. Okay, ayan, open yung GCash. So ayan, meron siyang QR code na pwede mong i-scan para makapagbayad ka. Okay, scan natin yung QR code mismo.
So, ayan na siya. Nirekta na tayo sa payment. Ayan. So, 323.24. Pinutin mo lang yung pay kung tama. And then, antayin mo lang na ilang seconds ay mag-pay na ito at magsisend na ito sa email mo para katunayan na nabayaran mo na nga siya. Ayan. So, ayan. Nagbawas na siya. So, okay na. Antayin mo lang saglit. Just a moment. So, ayan. Yung transaction successful daw. So, continue. Makikita mo na dito yung OR. Ayan. So, pinutin mo lang yung official receipt. Wait lang. Ayan. So, pinutin mo yung official receipt na yan. Ayan. Tapos, makikita mo na yan yung pinutin mo yung download it. Ayan. Makikita mo na ang iyong bagong OR. At pwede mo na itong i-download at i-print para meron ka ng kopya. Ganun lang kasimple ang mag-rehistro online.